narito na ang ikatlong bahagi ng pinamagatang mutya ng Kilat. Ikaw ang mutya ng kidlat, pumapalo sa dilim, humahawi sa ulap. Bawat pagkulog ay sigaw ng tapang, panglaban sa kasamaan sa kampo ng kadiliman. Mutya ng kidlat, ikaw ang aking lakas. Namamahinga na si Gidoy ng gabing yun. At nang sa gitna ng kanyang pagpapahinga, ay pumasok na naman si Kidlat sa kanyang panaginip. Kidoy, ngayon, nakasakupa mo na ang isang alagad ni Lagoon. Marami pa sila, kaya maganda ka. Pero sabi ko nga sa'yo, gagabayan kita sa iyong mga laban. Nandito lang ako. Nasa tabi mo lang ako, Kidoy. Mag-iingat ka palagi, anak ko. At nang umagang yun, ay nagising na si Kidoy. Nasanay na siya na laging pumapasok sa kanyang panaginip ang nilalang na yun. Hindi na lang niya ito pinapansin. Oh, Kidoy, good morning sa'yo. Balita ko mayroon daw sumugod na aswang dito nung gabi ah. Kumusta naman kayo ni Lolo? Di ba kayo nasaktan? Hindi naman, Noy. Naitaboy ko pa nga eh. Pati sumugod dito yung, naalala mo ba yung siga na humarang sa atin noon? Ah, yun ba? Yung napaaso sa kamay mo? Oo, yun nga. Sumugod dito kagabi. Pinagbabaril kami. Buti na lang may proteksyon ako sa katawan. Hindi ako tinatablan ng bala. Ah, ayop talaga yung siga na yun. Kung naabutan ko lang talaga yun, uupakan ko yun eh. Uy, Kidoy, maalala ko. Naalala mo ba yung nakilala nating babae? Yung magandang babae? Sino ba tinutukoy mo, Noy? Si ano? Ano ba pangalan nun? Ayun, si Ira. Kidoy. Oo nga no. Gusto mo, Kidoy? Bisitahin natin siya dun sa bahay nila. Eh, alam mo ba yung bahay niya, Noy? Hindi. Pero sabi niya, doon daw siya nakatira sa kabilang bayan. Ipagtanong na lang natin. Sige. Bisitahin natin siya. Oh, mga apo, ay saan na naman ang lakad nyo? Alo, may pupuntahan lang po kami ni Noy Noy. Diyan lang po sa kabilang bayan. Ay nako, talaga kayong mga bata kayo. Sige na, umuwi kayo ng maaga ha, huwag kayong magpapagabi. Dahil may gumagala na aswang. At lumakad na nga ang dalawang magkaibigan para bisitahin ng kanilang kaibigan na si Ira. Kidoy, kanina pa tayo naglalakad dito. Tara, magtanong na lang tayo.
kung saan ang bahay ni Ira. Sige, Noy. Ayun o. Baka kilala nila. Tanungin natin yung mga bata na yon. Sige, Kidoy. Tara, lapitan natin. Tinapay. Ate, kuya, gusto ko kape. Mga bata, kilala niyo ba si Ira? Dito kasi siya nakatira sa lugar na to. Oo nga, mga bata. Kilala niyo ba yung magandang babae na si Ira? Si ate ko po ba? Andun po yung bahay namin. Diretso lang po. Tas liko. May makikita po kayo yung bahay na kulay blue po yung gate. Opo, doon po yung bahay nila Ate Ira. Dun ba? Sige. Salamat mga bata. Sige mga bata. Tutuloy na kami Idoy, Po, tayo ingat po yata yung kayo. bahay ni Ira. Ang laki pala. At ang ganda. Siguro mayaman yan sila. Oo nga. Nakakaya tuloy pumunta. Noy. Sige na, tuloy na natin. Nandito na tayo, Kidoy Sige. Sige na, mag-doorbell ka na. Oh, kayo pala, Kidoy Noynoy, tuloy kayo. Ay, Ira. Nandito pala kami ni Noynoy. Sige. Hello sa'yo, Ira. Namiss kita. Ang laki pala ng bahay nyo. Ang ganda. Paano niyo pala nalaman bahay ko? Tinuro sa amin nung yung bata doon, Ira. Oo nga. Tinuro sa amin ng bata, dito daw yung bahay nyo. Ganun ba? Kapatid ko yun. Si Shaira, mabait talaga yung bata na yun. Ira, para sa'yo pala. Flowers. Wow, ang sweet mo naman, Kidoy. Wow, salamat dito sa mga flowers mo, Kidoy.
Kidoy Noynoy, heto inom muna Ah, kayo ng juice. nag-abala ka pa. Salamat sa Diyos, ha. Salamat sa juice, Ira. Ang sarap po pala magtimpla. Mga kababayan, paalala lang, wala na pong lalabas ng gabi kulangan, alas 6 pa lang ay nasa loob na ng bahay dahil meron pong gumagalang aswang. Salamat po sa pag-unawa. Ano kaya yun? Nakakatakot naman, may aswang daw. Oh, paano, Ira? Uuwi na kami ni Noynoy. Gabi na kasi. Sabi kasi ni Lolo, umuwi daw kami bago magdilim. Dahil totoo nga, na mayroong gumagalang aswang. Kaya huwag na kayong lalabas. Sige, paalam na. Sige, Ira. Tutuloy na kami ni Kidoy. Uuwi na kami. Paalam sa'yo. Ganda. Sige, Kidoy. Mag-iingat kayo. Salamat ulit sa pagbisita. Tuwa-tuwa ang magkaibigan nang nabisita nila ang kanilang kaibigan na si Ira. Ngunit sa kanilang pag-uwi ay mayroon palang nakaabang na panganib. Dahil mayroong mga aswang na gumagala. Kidoy, ang ganda talaga ni Ira, no? Sayang, kung pogi lang ako liligaw dun eh. Kaso hindi. Ikaw kasi yung type. Umigil ka nga dyan, Noy. Sige na nga, maglakad na nga tayo. Saklolo! May aswag! May aswag! Ano yan? Tulungan niyo ako! May aswang! Tulungan niyo ako! Kidoy, may aswang daw. Tara, punta natin. At pinuntahan nga ng magkaibigan ang humihingi ng tulong. Pagdating nila sa pinangyarihan, ay naabutan nila na hawak-hawak ng aswang ang isang tao. Kidoy, tignan mo. Aswang yan. Oo nga, Hoy! Bitawan mo siya. Kung hindi ako makakalaban mo. Ikaw ang makakalaban ko. Isa ka lang naman bata. Tumigil nga kayong dalawa dyan. Baka gusto niyong kayo ang kainin ko. Aba, talagang sinusubukan tayo nito, Kidoy. Andali. Akong babanat dyan, Kidoy. Diyan ka lang. Noy, baka mapahama ka. Hindi yan. Malakas yata to. Makakatikim siya ng suntok ni Manny Pacquiao. Sige, ikaw bahala. At nilapitan ni Noynoy ang aswang. Uy, ikaw, pangit. Bitawan mo ang tao na yan. Kung hindi, isang suntok ka lang sa akin. Nagpapatawa ka ba?
Anong isang sanda? Baka gusto mong kainin ko. Yan mga pito at laman loob mo. Sige, subukan mo kung kaya mo. Eto, tikman mo to. Rico, grabe. Hindi na normal na suntok yun. Masakit. Ano, gusto mo pa? Tampalasan ka. Eto sa'yo. Wala, hindi uubra yan. Ito, tikman mo, Fernando po. Tabala. Sugod ako. Alis na ako. Tabala. Wala ka pala eh. Sige na, umalis ka na. Kung ayaw mo, pulbusin ko yung mukha mo. Sige. Diyan na kayo. Ay, maraming salamat sa'yo, bata. Sige na ho. Umuwi na ho kayo. Sige na ho. Umuwi Umuwi na na ho kayong kayo. gumala sa gabi. Ay, salamat sa'yo, bata. Sige. Uuwi na ako. Sige ho. Huwag na ho kayong gagala ng gabi. Dahil marami hong gumagalang aswang. Paano? Tara na, Noy. At natalo ni Noy Noy ang aswang na nambiktima sa isang tao. Pero hindi pa dito nagtatapos ang kanilang pakikipaglaban dahil sa kanilang paglalakad ay natanong nila ang napakaraming aswang. Ito'y. Grabe. Ang dami mo eh. Ang daming aswang. Oo nga, Ito'y. Sige, hanggang papalapag tayo dito. Sige, humanta ka lang, Noy. Lubhang nababahala si Gidoy dahil sa dami ng aswang na nakaharang sa kanilang daraanan. Kasama pa ang isang nilalang na sa tingin nila yun ang pinuno. Ano na kaya ang mangyayari? Abangan nyo na lang sa pagbabalik ng Mutya ng Kidlat. Idoy. Ano gagawin natin? Lalabanan ba natin sila? Oo, Noy. Wala tayong choice. Sige. Lalabanan natin sila. Ihanda mo ang sarili mo, Noy. Sige, Kidoy. Kasama mo ko hanggang kamatayan. Sige mga lungit ko. Suburin niyo sila Kidoy at ibigay niyo sa akin ang ulo niya. Paano, Noy? Isa. Dalawa. Sugod!
Tara, Kidoy, sugod! At naglaban na ang dalawang pagitan laban sa mga aswang at kila Kidoy at Noynoy. Sino kaya ang magwawagi? Ang kasamaan ba o ang kabutihan? Huwag kayong mawawala. Tumutok lang kayo dito lang sa mutya ng kidlat. Sige, sumugod kayo. Matitigman niyo ang kuryente ni Kidoy. Eto, tigman niyo! Sige, pupulbusin ko kayo. Matitikman nyo ang suntok ni Noynoy na mas malapit pa kay Manny Pacquiao. Eto, tikman nyo. Ito, ipagpatuloy lang natin. Kunti na lang. Matatalo natin sila. Sige lang, Noy. Huwag ka tumigil. Matatapos din natin to. At isusunod natin yung isang yun. At pagkalipas ng ilang oras, ay natalo nila Kidoy ang hukbo at mga alagad ni Lagoon. Yan, tumba na silang lahat. Wala pa ng mga binatpat tong mga to eh. Mahihinang klase. Oo nga, Noy. Ngayon, ikaw naman. Ikaw. Umanda ka na. At sa tingin mo, matatalo mo ko. Kulang pa ang lakas mo, Kidoy. Hindi mo kilala. Kaya kong gundawin ang mundos sa isang tira lang. Kayong dalawa, umanda kayo. Inubos niyo ang mga lagat mo. Ginagalit kayo. Grabe, Kidoy. Lumilindol. Lakas niya. Oo nga, Noy. Grabe ang lakas niya. Kidoy, mukhang hindi natin siya kaya. Anong gagawin natin? Hindi ko alam. Hindi ko alam, Noy. Yan. Unahin kita. Ikaw. Ito sa'yo. Kidoy! Noy! Okay lang ako, Kidoy. Sige na. Makbo ka na, Kidoy. Hindi mo siya kaya.
Hindi. Lalabanan ko siya. Kahit anong mangyari. Lalabanan ko siya. Noy. Ikaw. Tikman mo to. Ha! At sa tingin mo, tatablan ako niyan? Nagkakamali ka ito eh. Hindi ako tatablan ng kuryente mo. Ibabalik ko lang yan sa'yo. Ano? Hindi maaari. Ah! Ah! Itoy! Ah! 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 Ano ngayon, Kidoy? Huwag kang magkalala. Hindi kita papatayin ngayon. Pagbibigyan kita. Magpalakas ka pa, Kidoy. Para sa pangalawang pagkaharap natin, ay meron ka ng ibubuga. Diyan na kayo. Kidoy! Kidoy! Uy ka lang ba, Kidoy? Kidoy! Oh, okay lang ako, Noy. Okay lang ako. Nasugatan lang ako ng konti. Grabe. Ang lakas niya. Paano ko siyang matatalo? Anong gagawin ko? Kidoy, baka mayroon pang ibang paraan para matalo mo siya. Tara, bumalik tayo kay Taytim yung. Pero umuwi muna tayo. Kailangan natin magamot yung mga sugat natin. Halika, bubuhati na lang kita, Kidoy. Sige, Noy. Salamat. Sobrang lakas ng halimaw na yun. Hindi man lang umubra ang kapangyarihan ni Kidoy. Paano nga kayang matatalo ni Kidoy ang halimaw na yun? Ano kaya ang gagawin niya? At umuwi na silang magkaibigan para gamutin ang kanilang mga sugat. Sa pag-uwi niya ay nagulat ang kanyang lolo kung ano ang nangyari kay Kidoy. Apo! Ano nangyari sa'yo? Nakasagupa kami ng mga aswang. Ano? Bakit may sugat ka? Ang laki ng sugat mo. Olo. Nasugatan ako ng pinuno nila. Grabe. Lolo Tasyo, ang lakas ng pinuno nila. Hindi namin kaya. Buti na nga lang at hindi kami pinatay. Paano na kaya ang mundo natin kapag wala nang nagligtas? Bueno, alin na kayo? Pumasok na kayo dito at magpagaling sa inyong mga sugat. At nakauwi na nga ang dalawang magkaibigan sa kanilang pagpagaling.
ay hindi nila alam. At lagi nilang iniisip kung paano nila matatalo ang malakas na nilalang na yun. Sa pagod ay nakapagpahinga si Kidoy at nakatulog ng mahimbing. At sa kanyang pagtulog ay pumasok na naman sa panaginip niya ang kanyang ama na sa kidlat. Kidoy, anak ko, may paraan para matalo ang hari ng kasamaan. Pumunta kayo ni Noynoy kay Titan Yong. Tanging si Titan Yong lang ang nakakaalam kung paano mo matatalo ang hari ng kasamaan. Magmadali ka. Dahil lilipunin ni Lagoon ang lahat ng kanyang hukbo at natitirang mga alagad para sakupin ang inyong mundo. May paraan pa. Si Titan Yong ang nakakalam. Sige, babangon na ako. Kailangan makapunta ako kay Titan Yong. Noy? Noy? Ano ba, Kidoy? Natutulog pa yung tao eh. Noy? Bumangon ka na. Pupunta tayo kay Titan Yong. Ay, oo nga pala. Pupunta nga pala tayo kay Titan Yong. Sige, Kidoy. Mag-aayos lang ako. Oh, mga apo. Halina't magkape kayo dito. Alam ko, meron kayong lakad. Kaya sige na, kumain muna kayo. Sige po, Lolo Tasyo. Gutom na ako eh. Kagabi pa ako walang kain. Sige na, kumain ka na, Noy. At ikaw rin, Kidoy, kumain na kayo. Popolo. At nag-ayos na nga ang dalawang magkaibigan. Sila'y kumain, nagpakabusog. At sa pagtapos ng kanilang pagkain ay naghanda na sila para umalis na pumunta kay Titan Yong. Noy, alam mo ba, habang natutulog ako, meron akong panaginip. Sinasabi sa panaginip ko na may paraan pa para matalo ang hari ng kasamaan. Talaga, Kidoy? Sino naman yun nasa panaginip mo? Hindi ko alam. Basta, isang nilalang. Parang mahiwaga yan ah. Sige, tara na. Bilisan natin. At sa haba ng kanilang paglalakad, ay narating na nila ang bahay ni Titan Yong. Oh, Kidoy, Noy. Ano na naman ang inyong sadya? Titan Yong, meron sana akong sasabihin sa inyo tungkol sa aking panaginip. Kasi sa bawat pagtulog ko ay lagi siyang pumapasok sa panaginip ko. At sinabi niya na may paraan pa para matalo ang hari ng kasamaan.
Ngayon ba? Alam mo, Kidoy, sasabihin ko na sa iyo ang katotohanan. Ang pumapasok sa iyong panaginip ay walang iba kundi ang iyong ama na si Kidlat. Ha? Ang aking ama? Pero lumaki ako nung wala namang magulang. Oo, wala ka na nga mga magulang. Pero bago sila nawala, ay pinagkatiwala ka nila kay Lola Tasyo. Kaya siya na ang naging iyong mga magulang. Pero si Kidlat talaga ang tunay mong ama. Nasaan na siya ngayon, Tay Temyong? Wala na. Nasawi ang iyong ama sa pakikilagpaglaban kay Lagun, ang hari ng kasamaan. Yung nakalaban mo kahapon. Ah? Yun ba? Yun ba ang pumatay sa aking ama? Oo. Pero may sasabihin ako sa iyo. Kidoy, Ninoy, makinig kayo. Para matalo mo si Lagun, ay dapat hanapin ninyo ang espadang Kidlat. Espadang Kidlat? Oo. Puntahan niyo ang kaibigan ko, si Tay Imo. Siya ang nakakaalam kung nasaan ibinaon ang espadang Kidlat. Sige na. Pagagabayan ko kayo kay Jericho, ang munting duwende. Sige po. Tay Temyong. Lalakad na po kami. Pupuntahan namin si Tay Imo. Sige po. Salamat po, Tay Temyong. Pupuntahan na po namin si Tay Imo. At lumakad na ang magkaibigan papunta kay Tay Imo. Kasama nilang naglalakbay ang isang munting duwende na si Jericho. Mga master, huwag kayong mag-alala. Akong bahala kung mayroong panganib tayong makakasalubong. Siyempre, kasama natin si Tikbalang. Tayong apat na maglalakbay patungo kay Tay Imo. Si Tay Imo ang kaibigan ni Tay Temyong. Siya ang nakakaalam kung saan ibinaon ang espadang Kidlat na pagmamayari ng iyong ama na si Kidlat. Sige na, tara na, lumakad na tayo. At nag-umpisa na nga na maglakbay ang apat patungo kay Tay Imo. Ano nga kaya ang magiging kahantungan ng kwentong ito? Makuha nga kaya ni Kidoy ang espadang Kidlat at matalo kaya niya ang hari ng kasamaan na si Lagun? Abangan ang susunod na kabanata dito lang sa Mutya ng Kidlat.